Okay, good day mga ka-Airsoft. Good day mga kabigman. Magsatabi sa daan, huwag kang babangga. Papasok si Big Man, may dala na banda. Minsan siniraan, pero di pinansin. Toxic vibes, bro, di yan sa amin. Nagka-problema, bumangon pa rin. Laban lang kahit di lang saglit. Dito sa Big Man, solid ang galawan. Tunay na negosyo, hindi lang iabangan. Customer namin laging satisfied. Airsoft gear, legit certified. Service ay tunay, hindi pa na-post. Kahit saan ka magpunta, kami ang host. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagkaman siya. Laging may bago, laging legit. Big Man rules, wag kang bitter, kid. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Galat ang inggit, pero hindi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Pit Viper. Di ka mamipat ng dog, kasi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Pit Viper. Di kami patok-tok. Customer happy, service tight. Walang scammer, we do it right. Lift your game up, don't be a joke. Big Man blazing, lahat ay woke. Big Man walang katulad, laging on point, parang sa barilang lakad. Rush fire, deals tighter. Big Man airsoft sniper. Sa presyong tama, sa gamit na solid. Panalo ka palagi, di ka magiging biktima, kid. Big Man ang pangalan, tandaan mo palagi. Sa airsoft game kami ang hari. Big Man, di mo kaya tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka bossin. Big Man, mukha yang tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka, bossing. Okay mga Airsoft, another day, another Airsoft requested by our bossing, by our Airsoft from different province mga Airsoft. Shoutout, good day and good afternoon. Shoutout po sa mga Airsoft nating seaman na naglalayag. Okay. Nagumagampan ng kanilang trabaho na sa ngayon ay nasa gitna ng karagatan. Okay? Shoutout po. Bakit ko sinoutout yung seaman? Kasi seaman yung ka-airsoft natin ngayon, no? So, hindi pa siya nakakauwi dyan sa kanila, dyan sa lugar ng San Miguel, Iloilo. So, hindi pa siya nakakauwi, pero pauwi na rin, kumbaga malapit na rin. Gusto niya lang na pagdating niya dyan sa kanila, sa Iloilo is meron siyang mapaglalaroan na unit. Okay, no? Tapos isa pa, no, syempre,
gusto niya na may mapaglalaroan siya dahil syempre magpapahinga siya. Yung ka-airsoft natin, syempre kung magpapahinga siya, gusto niya habang nagpapahinga, meron siyang ginagamit na panglibangan, di ba? Kaya shoutout, good day and good afternoon, Sir Melvin Domingo. Bossing, shoutout po sa iyo. Magandang araw po sa iyo. Maraming salamat at sa pagtitiwala mo sa amin regarding dito sa unit na gusto mo. Okay? Then, next natin, shoutout Bernard Santos of San Roque, Buhi, Camarines Sur. Okay, shoutout po sa inyong dalawa. Shoutout po sa mga ka-airsoft nating doktor, attorney, engineer, construction worker, electrician, security guard, construction worker na pintor, construction worker na mason, construction worker na karpintero. Hello po sa inyo lahat mga bossing. Okay, shoutout po sa mga ka-airsoft natin from different location mula sa ating from different location dito sa ating bansa. Maraming salamat po. Nandyan po kayo para mag-tune in. Meron lang akong konting request po sa inyo kung pwede po, kung di naman po napakalaking abala sa inyo. Share nyo po yung live video natin para po, yun, tulad ng palagi natin sinasabi, dumami tayo at maging maayos yung ating community. Magkaroon tayo ng mga airsoft player, ka-airsoft na talagang marurunong at saka hindi kakapa pagdating sa airsoft. Okay? So, review and unbox po tayo ng unit ng ating mga bossing. Okay, dalawang unit, nakikita nyo, isang pistol, isang rifle. Ito para to sa ating mga bossing. Shout out, Melvin, ito muna, unahin natin itong pistol. Bernard Santos, San Roque, Buhi, Camarines Sur. Okay? Nung mga nakaraan, nakikita nyo naman nila live ko is yung mga unit na mostly single fire, no? But this one is mayroon siyang rapid fire. This is the Glock 18. Equipped siya, ang Glock 18, alam niyo naman, equipped with a single fire and equipped with a rapid fire. Okay? Ang katumbas ng Glock 18 is si Glock 17. Si Glock 17, purely single fire. While si Glock 18, single fire and rapid fire. Kumbaga, dual firing mode ang function niya. Okay? Ito yung unit, makikita nyo, matte black color. Nagpa-elegante sa kanya yung pagiging matte black color niya. Nagpa-ganda sa kanya dahil simpleng-simple lang, no? Kaya lang kung mapapansin nyo, walang ganong upgrade to. Walang optic sight, bagkos, conventional front and rear sight lang. Wala rin siyang magwell, bagkos, talagang conventional lang siya, no? Kaya lang itong unit na to, equipped siya with single fire and rapid fire. Rapid fire. Ayan, mapapansin nyo, pag itong pointer nakatutok sa taas, ibig sabihin single fire mode yan. Pag ibinaba mo, rapid fire mode. Okay, ayan, makikita ninyo, meron siya rito. Pag Glock 17, wala kang makikita selector switch dito. Okay? Ngayon, ano ba yung pros and cons ng isang rapid fire? Ayan, normal na tanong yan. Pros muna tayo, maangas, mayabang, kasi rapid rapido di ba? Ngayon, may downside din naman yon. Yung rapid fire function kasi, medyo torture yan sa unit. Diba? Torture yan. Since torture yan sa unit, possible na yung unit mapabilis ang buhay. Kaya sinasabi ko sa inyo, yung rapid fire, hindi naman mayat maya ginagamit yan. Hindi mayat maya, yan ang ina-activate. Kasi bakit? Pag yan at yan ang inactivate mo, naku po, mahihirapan ka na. Bakit? Kasi yung unit mo prone sa pagkasira pag lagi kang naka-rapid fire. Kaya lagi kong binibilin single fire lang madalas. Okay? Ngayon, paminsan-minsan pwede kang sumundot ng rapid. Yan. Itong unit na to, naka-fine tuning, naka-trigger job, pero hindi siya naka-fix outer barrel. Ayan, makikita nyo. Kasa natin. Ayan. In-upgrade natin to ng fine tuning,
kaya matipid to sa gas. In-upgrade natin ang trigger job, kaya less ang wear and tear nito. Pero hindi natin siya in-upgrade ng fixed outer barrel. Okay. Hindi siya naka-upgrade ng fixed outer barrel, ha? Kasi yun yung gusto, yun yung request ng ating ka-airsoft. Eh kung ako lang ang tatanungin, gusto ko sana naka-fix outer barrel. Pero dahil ang request ng ka-airsoft is wag nang i-fix outer barrel, okay lang. Yun ang susundin natin. Okay? So ito yung unit natin ka-airsoft, Bernard Santos, San Roque, Buhi, Camarines Sur. Okay. Number 1, kailangan natin mag-spray ng silicone oil. Mapapansin nyo, hindi nawawala ang silicone oil sa akin. Kasi ayaw ko na yung unit is na-advance yung wear and tear. Okay? Number 1, spray tayo rito sa ibabaw. Bakit tayo kailangan mag-spray sa ibabaw? Para hindi maubos yung barrel. Okay? Eventually kasi gumagasgas yung barrel, nauubos. Pag nag-i-spray tayo, hindi siya mauubos. Kasa, ilak manually, then spray tayo sa nozzle. Yan. Doon sa nozzle, doon sa loob, then release, then rest. Always, kailangan magsisimula ka sa single file. Just like when you are driving a car, start ka sa primera. Okay? Ayun. Kunin natin yung magazine, mga ka-airsoft. Press the valve, then spray. Okay. Hayaan natin pumasok yung oil, no? Okay, pag pumasok na yung oil, dito naman sa ilalim, spray. Yan. Ngayon, kuha tayo ng gas. This unit is capable only of one type of gas, 12 kg. Okay, hindi siya pwedeng lagyan ng 14 kg, hindi rin siya pwedeng lagyan ng CO2. 12 kg, compatible only. Kunin natin 12 kg. This is the gas. Refill tayo, upside down. Then press down. 1, 2. 2 seconds. Sobra-sobra na yan, mga ka-airsoft, para sa isang puno. Okay? 2 seconds, enough na yan para sa isang puno. Kasi yung unit natin, naka-fine-tune, naka-trigger job na. Kumbaga, matipid na siya sa gas. Hindi katulad ng mga ibang unit, pag hindi naka-upgrade, 7 or 10 seconds ka maglalagay ng gas. Pero dahil ito naka-upgrade, 2 seconds lang. Okay? Hatakin ito pababa, then press your right thumb here. Okay. Pump lang po tayo, mga airsoft, no? Pump lang po. Okay. Mga airsoft, kakalugin ninyo pag mga bungi-bungi yung bala nyo, ha? Para kailangan solid. Ibig ko sabihin solid, compact, puno. Ayan, ganyan, no? Para mas marami kang mailagay. Maximum rounds is 27. Pero lagi, bawasan nyo lang para yung spring ninyo hindi ganong ma-stress. Kasi pag nakapigang-piga yung spring, nai-stress yan. Eventually, yung lifespan niya bumababa. Okay? Ngayon, pasok sa unit. Kasa. Ready to fire. Okay, Glock to, ha? Glock to. Pag sinabing Glock, talagang nakikita nyo, simpleng-simple lang. Wala siyang ganong abubot, lalo na to, standard version to, no? Ngayon, meron single fire. Start muna tayo single fire. Firing! Pwede nating i-rapid. Baba natin ito, mga airsoft. Tignan nyo. Firing! Firing! Okay. Ngayon, balik natin sa single fire. Okay? Oh, meron pa. Oh, bumara. Oh, pop. Hintik na. Okay. Firing! Open slide kasi wala na po siyang bala. Next thing to do, release the magazine. Syempre, then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Itong unit na to, unit natin kay airsoft, nasa ang aking basahan? Ayun. Unit natin kay airsoft, yung unit, pag tapos na kayo maglaro, siguraduhin ninyong mapupunasan ninyo para to wipe those excess oil. Then, dapat sure na walang bala para hindi nakapiga yung spring. Tapos, dapat wala ring hangin sa loob. Press the valve. Okay, dami. Then, to. Punasan, para mawala yung mga oil, para mawala yung mga acid, para hindi papangit yung unit. Unit ating airsoft, Bernard Santos, San Roque, Buhi, Camarines Sur. Hello po sa iyo, bossing. Maraming salamat sa iyo. Unit natin. Unit natin is for the main event. This is a rifle. A micro CQB rifle.
Napakaliit niya. Ha? Bagay na bagay kay Sir Melvin Domingo, a 58-year-old seaman. Okay, seaman, seaman of San Miguel, Iloilo. Okay, tawid dagat na naman. Yung unit niya, pinalagyan niya ng holographic scope kung tawagin. So, ito yung rear sight niya. Ito yung front, foldable. Okay? Ito yung rear sight na folded. Ibibigay ko to, isasama ko to kasi para kung sakasakali na on the future meron kang ibang rifle, gusto mong ilipat to, pwede mo ikabit to, ibalik mo to. Huwag mo kaya ma-misplace, sayang kasi medyo may kamahalan ng front sight and rear sight. Okay? Yan. Yan. Ang galing, oh. 3 folds. 1, 2, 3, 4. 4 folds. Okay, no? So, sa'yo pa rin to, ha? Sasama ko pa rin. So, equipped with a EOTech holographic scope. Maganda. Malupit. Mas effective. Okay? Ang scope kasi, ang silbi niyan, para mas makita mo ng maayos yung target mo. Okay? Yan ang tutulong sa'yo. Kung wala niyan, medyo sabihin na natin okay lang, kaya lang medyo mahihirapan ka. Pero dahil meron ito, mas madadalian ka. Okay? Ganda, oh. Itong scope na to is equipped with a night mode and day mode. Okay? Color red and color green yung cursor niya, yung ano niya sa pagsilipat mo. Okay? Mga Karsop, share nyo po yung live video natin. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa mga nag-share. Okay? Ngayon, itong unit na to, makikita nyo, retractable. Ayan, press nyo lang to. Haba. Press nyo lang, naibalik. Okay? Ngayon, itong unit na to, mas maganda siya. Feeling ko lang para sa akin, pag mas compact. Okay? Ayan, makikita nyo. Diba? Mas maganda siya pag compact kasi mas nakafocus ka. Mas malayo yung mata mo dito sa scope. Ang tendency, mas nawawala ka sa focus every time na may movement na nangyayari. Okay? Battery type. Ang battery type, ayan, nagcha-charge. Ang battery type is very sensitive. Bakit? Yung battery kailangan hindi ma-drain. Yung battery kailangan hindi ma-overcharge at yung battery kailangan hindi mag-iinit. Learn how to manage your battery kasi LiPoly battery is the upgraded battery na pwede sa mga rifle. Ito yung pinaka-effective na klase ng battery na pwede ninyong gamitin. Okay? Ngayon, para maalis to dahil maglalagay tayo ng battery instead of pressing, hatak. Okay? Then, kunin nyo lang yung plug sa loob. Then, kunin natin battery, pasok. Plug nyo lang. Okay. Hindi ko na ilalagay ito pabalik kasi test fire lang muna tayo. Firing. Rapid fire. Okay. Okay. Medyo aggressive siya. Medyo maingay siya. Kasi maiksi siya. Okay, baka magtaka kayo bakit parang iba yung tunog. Aggressive kasi maiksi yung unit. Normal po sa isang unit yon. Okay? Ngayon, to. Sinabi ko kanina na ang battery type is medyo sensitive. Yes, sensitive ang battery type, yung battery. Pero, siya yung pinaka-effective. Ngayon, sensitive bakit? One full charge of the battery is, i-charge mo yung battery ng 2 hours. Pag na full charge siya within 2 hours, well and good, maganda yun. Pag hindi naman siya na full charge, if full charge mo siya, i-re-resume mo na lang. Okay? Hindi mo pwedeng tuloy-tuloyin na nakakaramdam ka na ng init sa charger, nakakaramdam ka na rin ng init sa battery. Masisira po yung battery kasi yung battery, hindi siya pwedeng mag-init. Pag nag-iinit siya, for sure, bababa yung lifespan niya. Okay? Tapos, yung battery, hindi rin siya pwedeng ma-drain kasi bababa yung lifespan niya. Ngayon, yung battery, hindi rin siya pwedeng ma-overcharge. Regarding sa overcharge, dahil magandang klase yung charger natin, huwag nyo nang isipin yung overcharge.
hindi na mag-overcharge yan kasi nagka-cut off to. Yun. Learn how to manage your battery para mag-enjoy ka. Okay? Ngayon, kuha tayo ng magazine. So, ito yung M4 magazine natin. Yung M4 magazine, binubuksan siya sa ibabaw, tapos binubuhusan ng bala. Pag puno na to, isasara nyo to. Ngayon, meron siyang gear sa ilalim kung tawagin kinakamot. Kakamutin mo para yung balang ibinuhos mo, maitulak niya papunta sa unit. Kamot. Okay, ngayon, pasok natin to. Okay, kita nyo? Ayan. Make sure you heard the clicking sound at make sure na hindi na siya malalaglag. Okay? Firing po tayo mga airsoft. Rapid fire. Look, tutok mo yung camera. Para makita nila kung gaano ka-accurate. Oh, yung cordon. Zoom mo siya, zoom. Ayan, yan. Okay. Yan. Pinapaganyan ko mga karso para makita nyo kung gaano ka-accurate yung unit natin, ha? Makikita nyo hindi basag-basag yung direction ng bala. Okay? Pansinin nyo, yung unang tatamaan niya, doon na siya dire-diretso. Okay? Ay, single lang muna tayo. Single. Ayan, oh. Kita nyo? Doon lang, di ba? Oh, dito tayo sa puti. Oh. Ganyan ka-accurate mga ka-airsoft yung bala natin. Yung baril natin, no? Hindi siya basag-basag, hindi siya, kumbaga, hindi siya, kung san-san. Ikaw, look. Wag, iwasan mo lang maglikot. Focus ka lang, ha? Ayan. I-advance mo 12 o'clock siya eh. Hindi pa naka-adjust eh. Sa taas. Yan, yung puti. Yan. Ayan. Ayun. Okay. Sa baba. Ay, sa kabilang side naman pala. Hindi makikita sa baba eh. Taas mo sa dun na sa ulo yan. Yan. Okay, dun sa mismong baril, sa baril. Yun. Okay na. Ayan, nakita nyo mga ka-airsoft, yung unit is masasabi natin na talagang accurate, okay? Firing ko muna, ira-rapid fire, papakita ko sa inyo. Sa braso. Grabe, sarap, okay na, look. Kita nyo mga airsoft, no? Napaka-accurate, ang ganda ng pagkaka-upgrade dito sa unit na to, okay? This unit is 450 FPS. Normal FPS nito is 380 to 400. Pero inangat natin siya ng 450 and above FPS. No? Don't expect too much sa mga ganitong haba ng rifle. Siyempre, sabi ko nga, mas mahaba, mas malakas ang FPS. Mas mataas ang FPS, mas accurate. Since Sito, medyo may kababa ng FPS niya, pero inangat na natin into 450. Okay na yon, masakit na yon, matindi na yon. Okay? Ngayon, every time matatapos maglaro, always release the magazine, then clear the chamber. Then rest the spring. Lagay mo sa rapid fire, press mo na 1 second. Then single fire. Then put it back to sig. Yung unit natin kay Airsoft, Melvin Domingo, San Miguel, Iloilo. Bossing, maraming salamat. Ito na po yung unit mo. Ready for packing and ready for shipping. Yan, okay. For sure, pag uwi mong dyan sa Iloilo, mag-e-enjoy ka rito. Okay?
Mga ka-airsoft, maraming salamat sa mga nag-share ng ating live video. Sa mga hindi pa po nag-share, pakishare nyo po yung ating live video. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa, ng isang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Siyempre po, hatid sa inyo ng inyong lingkod. Big man. Thank you po!